Tulfo, Makaradol, Fred Padernos, Istorya Makaradol. Bukas si PBBM sa isinusulong na Facebook ban dito sa ating bansang minamahal na Pilipinas. Kasi itong pinag-uusapan ngayon sa Senado, sa ibang mga mambabatas, ang Facebook ban, social media ban, regulation dito sa ating bansa. Ito in particular, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa panayam sa mga taga-media, sinabi nito na bukas ang Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, sa usapin na pagban o pagbabawal ng Facebook sa ating bansa dahil sa mga karasang nangyayari. Pero ayon kay Yusek Claire Castro, ang sabi niya, and I quote, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema itong mga Facebook na ito, itong mga apps na ito. Ayun ang sinasabi ko, na dapat nga talaga ito pag-aralan. Kasi kung sa pagbaban ang pag-uusapan, ako nakikita ko na talagang hindi sasang-ayon ang milyon-milyong Pilipino na ngayon ay nakikinabang, gumagamit sa mga application under Meta o itong Facebook in particular. Kasi sa Meta, marami yan. Marami, ito yan. Ang Meta, ang mother nila, kumbaga kumpanya nila, ang mother company nila is Meta. Under Meta, nandyan ang Facebook, nandyan ang Messenger, nandyan ang Instagram, nandyan ang WhatsApp, nandyan ang Thread, at yung latest ngayon, yung Meta AI. Iba-iba ang gamit dyan, pero lahat yan ay social media. Ngayon, kung ibaban mo ang mga yan, milyon-milyon na mga Pilipino ang gumagamit at nakikinabang dyan. Paanong nakikinabang? Ang isang pakinabang dyan, kumikita nga yung mga Pilipino dahil sa kailang pagkukontent dyan sa mga Facebook na yan at mga ibang mga apps. Kumikita, ma-income sila. Ma-income sa Facebook, sa Instagram, sa Thread, at saka sa Meta AI. Hindi ko lang alam sa Messenger. Messenger sa messaging lang eh. Under sa Meta kasi, marami ang nandyan. Una-una dyan, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Thread, Meta AI. Di ko alam kung may kita dito sa... Ang alam ko dito sa Thread merong kita. Pwede kang kumita dyan. Sa Meta AI, pwede kang kumita. Sa WhatsApp, wala kong ideya kung kikita ka dyan. Sa Instagram, meron. Sa Messenger, wala akong ideya kung may kita ka dyan. Pero for sure sa Facebook yan. Talagang may kita ka dyan. Kaya isa yan sa mga maraming dahilan bakit ang mga tao ay gumagamit ng Facebook at kumikita yan ng iba. Milyon-milyon na followers mo, may income ka mula kay Facebook. Binabayaran ka ni Meta. Ang iba naman dyan ay mga social entertainment na mga Facebook apps at saka information, dissemination. So maraming gamit ang mga apps na yan under Meta kasama ng Facebook. Ngayon, kung ang pinag-aaralan ng ating bansa na i-ban ang Facebook, abay dapat talagang pag-isipan yan. Kasi hindi yan gugustuhin ng maraming mga milyon-milyon na mga Pilipino na i-ban ang social media. Maliban na lang kung gusto ninyo, kung gusto ninyo ng political suicide. Kasi pagka pinilit ito ng mga mambabatas na i-ban ang social media, to my opinion, yan ay isang political suicide. Hindi kayo ibubuto ng mga tao pagka ginawa ninyo yan. Of course, may bubuto. Pero yung karamihan, yung ayaw na maban yung Facebook, mga social media, ay talagang hindi kayo ibubuto. Kaya yung sinasabi ko, maaaring maging political suicide ito ng mga politiko na magbaban ng social media. Una-una,
may economic value. Maraming kumikita dyan sa social media na yan. Mas maliit lang na bagay yung mga nakagawang krimen. At sa pangalagay ko, yun na lang talaga ang dapat habulin, yung gumagawa ng mga krimen. Pabayaan na dyan ang Facebook na yan kasi it's already in place at gumagana na yan. Facebook has its own policing, regulations kung paano gamitin ng tamang Facebook. Nare-restrict nga nila yung mga account na hindi sumusunod. Ay ang gobyerno naman ay dapat gawin talaga yung paghabol sa mga krimen base sa mga existing na mga batas, lalong-lalo na yung cybercrime law at iba pa mga applicable na batas tukol dyan sa paggamit ng masama sa social media. Siguro yun ang mas magandang pag-isipan, paigtingin ang paghabol sa kanila rather than itong pag-ban sa Facebook. Kaya sinasabi ko ito ay parang next to impossible. Magkaiba yung usapin ng regulation ng Facebook, regulation ng social media use, at saka yung total ban. Mag-iba yun. Kaya either of dito, para sa akin hindi pa rin pwede. Ay hindi pa rin dapat tama. Kasi when it comes to regulation, andyan na eh. May regulation na pinapatupad ang Facebook. Susunod ka na lang. Ayun, kung gagamitin yan sa krimen, gagawa tayo ng sariling bansa natin, gagawa ng regulation para pagbawalan yung mga 16 years old below na gumamit ng Facebook, na mga social media. Malaking problema ngayon kasi mga bata ngayon talagang nag-aaral na gamit ng social media. Hindi na nga masyadong gumagamit ng mga library. May mga bata ba napupunta sa mga library ngayon, sa mga eskwelahan? Wala na. Kung meron man, maliit na lang. Kasi gamit na ng mga bata pag-aaral ang social media. Diyan na sila nagre-research at lahat. Kung yan ay ibaban, talagang malaking dagok yan sa edukasyon natin sa Pilipinas. Ang tutukan na lang sana yung paghabol sa mga kriminal na gumagawa dyan. Pero bukas ang ating Pangulo para pag-usapan dyan. But I think, I'm confident that President Bongbong Marcos is very wise enough to come up with a very good and wise decision. Sa tingin ko ay hindi tama na i-ban ang social media. Pero ano't ano man ang mga opinion natin, sila pa rin ang masusunod dyan kasi sila ang nasa pwesto, sila ang mga opisyal, sila nag-usap-usap, silang gumagawa ng batas. Pero kung kukonsultahin ang taong bayan, ang mga tao, ay for sure, talagang decline yan. Hindi yan papasa. At yan ay ulitin ko, magiging political suicide ng mga politikong magsusulong dyan. Ito, tingnan nyo.